Ipinulgar na ang awayang nangyari sa first couple na si BBM at si Lisa Marcos. Ang awayang ito ay nagtrending dahil sa puting ahas ni Maharlika na nasa Malacanang, ang press secretary ni Marcos sa administrasyon. Ayon sa balita o nagtrending sa social media na tinanggal na raw ito at nag-resign. At ito'y wala na sa Malacanang mismo. Inilipat na ito ng ibang ahensya. Ayon sa balibalita, na there was a fight happened between the first couple na si Bongbong Marcos Jr. and Lisa Araneta Marcos. And nakita pa raw itong may mga pasapasa sa mata at may nakita pa sa bahagi ng kanyang kamay. And I think it is a kind of dialysis. Mukha na yata may sakit na ang ating presidente ngayon. Ito'y ayon sa isang source at ito'y hindi pa raw pumapalpak. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga vloggers o vlog na pilit na sinisira ang mga taong nagtataya ng buhay. Kasi ibig sabihin yan, they are not fighting for you. They are fighting for your vested interest. The moment na itong mga taong ito, ang mga bangag din na naniniwala kay Bangag Junior, ibig sabihin mga palangga, wala sila sa tamang pag-iisip. Imagine mo, sinabi ni Bangag Junior na ang iba pang analysis niyo, tape record, di ba? Yung kanyang video na pwede naman siya magsuot ng the same jacket. Kasi ako paulit-ulit ako ng jacket, di ba? From June 24, Karina. At pwede naman siyang umulit talaga ng jacket sa bagyong Enteng. Na kung saan na nagsasabi niya na tiyatanong siya ng mga reporters na may sakit daw po kayo, may ganito daw po kayo. Ang sagot-ikuting doon, do I look sick? So may lumabas na mga showngabels na ito daw ay palpak daw yung puting ahas. Kailan pumalpak ang puting ahas? Actually, yung kay Garafil ngayon, yung pagtanggal sa kanya, last year ko pa sinasabi sa inyo yan. Yan si Cheroy nag-resign na. Ito, yung mga naniniwala kay Marcos Jr. na hindi sila nagbubugan ni Lisa Tanas, na hindi sila nagkabukulan o hindi nag-code blue si Bangag Jr., nabudol na naman muli kayo. Imagine nyo, niloko na naman kayo ni Bangag Jr. So, ito yung picture on the day na nakipag-meeting sa Colombian ambassador. So, itong picture na ito ay galing doon sa RTVM. Itong araw na ito, syempre formal meeting. Syempre hindi siya pwedeng magsuot ng naka-jacket yung kulay pula na parang kunwari, makikipag-rescue niya yung mga nalubog ng baha. Ito, magpaliwanag kayo. That one, yan yung kanyang bukol. Yan yung araw na nagsisinungaling si Bangag. Anong ibig sabihin yan? Ano ba yung part ng tao? Ito, 'di ba, itong front ng ating elbow or cubital ek. Okay, sa medical term. So ito, 'di ba, ano ba yan? Diyan kinukuha ang dugo. Okay, yung blood sample dyan sa vein mo. Or pwede rin ng IV. So, anong ibig sabihin yan? Bakit may lump? Bakit may bukol? Pwede rin yan fourth cut ng mga dialysis patient. Pero mostly dito nakalagay sa jugular area, di ba? Tsaka dito sa chest, di ba? Sino nagdano sa inyo? Nagdadialysis dito. Di ba? Kasi more safe dito sa area na to. Ang sinasabi lang natin, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So, pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV for emergency medication dahil nga based dun sa ating puting ahas ay nag-color blue siya. Dahil nagsapakan sila ni Lisa Tanas at si Lisa Tanas ay may tulong dugo dito, then tinawag na yung PSG, tapos in-airlift sila papuntang St. Luke. Naku, lagot na. Nagtatago ng asawa dahil nagkaroon na pala to ng bukol-bukol sa awayan ng Adictos Benedictos family. At ayon pa sa puting ahas ay sigurado na raw ito. Kaya lagot na ang first couple na ito. Ayon sa puting ahas, pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili? Pwede rin. Pwede nagbag-aanuhan kayo ayon sa puting ahas. Pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili? Pwede rin. Pwede nagbag-aanuhan kayo, whatever. Pero yun na very visible nasa dito sa area na ito. So, ibig sabihin, pwedeng sinaksakan siya ng
na mag-help sa kanyang pagpo-code blue para i-revive. Pwede ganun ang nangyari dyan. Or pwede rin, nung nilalagyan siya ng, ng IV medicine through this area, mga kababayan, ay nagkaroon ng ang tawag doon sa term na yun, infiltration. Ibig sabihin na imbes na yung IV fluid, whatever fluid inside, para i-revive siya, kung ano man yung nararamdaman niya during that time, dahil sabi ng ating puting ahas, hirap siya huminga, mga kababayan, ay pwedeng nag-discharge yung karayom, o pwedeng, yun nga, yung water or intravenous fluid, hindi napunta doon sa blood, sa vein niya, para sa kanyang, yung intention ng gamot para dumaloy sa iyong dugo. Kaya sa salitang, sa layman terms, sa maintindihan natin, kumalat yung, pwede yung gamot, yung fluid or whatever. Kaya nagkaroon siya ng lump or bukol. Sino ngayon ang fake news? Bakit siya nagkaroon ng ganyang bukol sa kanyang inner elbow? Bakit siya nagkaganyan? So, pwede nga nagbugbugan sila ng bonggang-bongga talaga at pwede rin yan galing sa medical procedure na sinasabi ko. Sino ngayon ang fake news? Hindi kayo mga syungabils na umaasa lang kayo dito sa puting ahas, tapos all of a sudden, naniwala kayo kay Bangag Junior. Ibig sabihin, bangag din kayo kasi mahina ang inyong pangunawa, mahina ang inyong paintindi, na bigyan lang kayo ng konting tinapay, tatangu-tangu na kayo at nawala na kayo sa inyong paninindigan na ang inyong bangag na presidente ay araw-araw nagsisinungaling. So ano ngayon? Operation, code bukol. Sino paniniwalaan nyo? Si Kuting na sinasabi niya na hindi siya sick. Pero dito, pinagluloko kayo. Ulit-ulitin ko pa ba na araw-araw siya nagsisinungaling sa 5,500 flood control? Yun yung nakakalungkot sa inyo dyan sa Pilipinas. Imagine nyo, naniwala kayo kay Bangag Junior. Kailan ba nagsabi ng katotohanan yan? Sa isang iglap lang, napaniwala kayo ni Bangag. Pero kasi kay Kuting, ito about, ito yung access dito ni Kuting. Kung nagdadialysis siya, kasi may ganung theory na sinasabi na nagdadialysis si Kuting. I don't think so. Kasi ang dialysis, mga palangga, port catheter, hindi yan pwedeng, bukas may dialysis ka, tutusukin ka na naman. Diba, tatanggalin, tutusukin ka permanent. Well, it's not permanent. Temporarily, for a while, nandito siya. Para in case of emergency, blood drawing, pag-inject ng medication, na dialysis treatment, nandiyan lang yung placement niya. Nakatago lang. Diba? But not here. So definitely, emergency na yung nangyari. So, sinakta ka ng or whatever pang pakakalma sa kanya. Merong mga nagsabi sa ating puting ahas na closest na meron siyang liver problem. Pero yung issue dito sa code bukol o code bangag, it's not about liver cirrhosis o kung ano mang mga gamot, ano mang mga underlying condition niya. Wala tayong pinag-uusapan kahapon. Ang pinag-uusapan natin, bangag na bangag, si Lisa Tanas at si Junior, nag-umbagan, nagsapakan, sinakpak niya ng cellphone si Lisa Tanas, nagbugbugan sila, then si Marcos Jr. nakaupo sa upuan na nagkulay blue. Yun yung nakita ng mga PSG at ng mga staff nung binuksan ang pinto dahil nagtawag si Lisa Tanas ng emergency para i-leave sila. So now, ano ngayon? Sino ang sinungaling? Sino ngayon ang nagpapaniwala kay Bangag? Kaya long sleeve barong or jacket lagi ang suot ni Bangag. Last year pa ako naka-observe niyan. Parang ito, pero dialysis is not here. Dito palangga, di ba? Dito ang safest kasi. Dito, sa jugular vein. Okay? So ito, IV, lang yan, like withdrawing of blood, and medicine and everything. Pero, hindi dito. Di ba may mga kamag-anak kayo, may dialysis patient kayo, na dito kasi ang delikado yan, risky yan eh. Kasi ginagalaw-galaw mo yung kamay mo, mamaya pag nagalit ka,